So guys, proceed na tayo sa ating illustrative examples. Feeling ko, second video ko na to about sa integration ng trigonometric functions. So, sa first problem natin, meron tayong integration ng dx over sin x tangent x. So, kapag ganito yung example natin, ano sa tingin nyo una natin gagawin, guys? Anybody? Ay, video pala to. Di pala matatap. So, since alam naman natin, di ba, multiplication tong dalawa, pwede natin tong ipaghiwalay. So, before that, baba muna natin yung dx, para di tayo masyado malito. Sin x, tangent x. Ilipat natin tong dx sa baba kasi same lang yan. Nilipat ko lang siya dito. And then, paghiwalayin natin tong sin, sin tan. Or yung sin and yung tangent. So, meron tayong 1 over sin x multiplied by 1 over tangent x dx. Poilan, di ba sabi mo kapag nasa denominator, bawal sa paghiwalayin? Iba naman kasi yun. Ang sinabi ko last time dun sa basic rules of integration, meron tayong 1 over x plus 2. Tama ba? Bawal yan kasi addition or sum or difference yan. Pero kapag naging naging multiplication or division, pwede mo siyang, multiplication rather, pwede mo siyang paghiwalayin. Pero since meron siyang sum or difference dito sa gitna, bawal mo siyang paghiwalayin. Ang tanging mo paghiwalay mo yan is kapag ang numerator yung trinomial, yung binomial, polynomial, while yung denominator is isa or basta mas mataas yung exponent ng numerator kaysa sa denominator. Example, meron tayo ditong 3x squared plus 2x plus 1 over x plus 2. Pwedeng man hiwalayin. Paano? Ibig sabihin, meron tayong 3x squared over x plus 2 plus 2x over x plus 2 plus 1 over x plus 2. Ganyan. Di na pala kita sa video yung dulo, no? Anyari? Wait nga lang, guys. Double check nyo kung tama itong pinag-aanoan ko. Basta mag-google, i-search nyo pa yan lalo sa Google or sa YouTube, other resources, resources ang putek, para makita nyo kung ano pinagkaiba, kung paano i-split yung fraction with mga ganito, mga ganyan. May trinomial, may binomial, mayroong multiplication, katulad nito, yung sin sa tan. Now, proceeding dito sa ating question. So, mayroon tayong magamit na identity dyan. Diba sabi ko kanina, kailangan before tayo mag-proceed sa mga illustrative examples, kailangan tandaan nyo yung 10 na integration ng trigonometric function, and then yung trigonometric identities, yung tatlo. Reciprocal identity, tapos ano pa yung pangalawa? Yung quotient identity, saka yung Pythagorean identities. So dito, ma-apply natin yung reciprocal identity. Tama ba? Ang 1 over sin x is same lang yan ng cosecant x, and ang 1 over tan x is same ng cotangent x. Then copy mo yung dx. And then, magagamit natin dito, di ba integrable na to? Kasi, nung nakita natin doon, or kapag familiar or kabisado nyo na yung 10 na trigonometric functions or integration ng trigonometric functions, isa doon yung cosecant x, cotangent x, which is ang sagot is negative cosecant x plus c. Ito na yung final answer. Dx. So, ayan. Makikita ulit natin. Pwede nyo, feel free to post the video if gusto nyo sagutan nyo to in your own. Pero, since video nga to, tuloy-tuloy ko lang tong sasagutan. So, ang una natin gagawin dyan is, di ba makikita natin na pwede itong maging 1 over cosine x plus sin x over cosine x dx. Tama ba? Kasi same denominator lang sila. And mas mataas or meron tayong sum or difference sa numerator while iisa lang yung nasa denominator natin. So, pwede natin siyang paghiwalayin. Huwag kalimutan yung bracket. Baka mamaya yung prop nyo is medyo maarte. Pagdating dyan, baka maliin kayo kasi kailangan talaga na may bracket dyan. So, ngayon, pwede natin siya gamitan ng trigonometric identity. Isa-isa. Una, yung reciprocal identity. Ang 1 over cosine x is same yan ng secant x. Tama ba? Plus, meron tayong sin over cosine x. Ano ba yon? Quotient identity, which is simple as tangent x dx. Integrable na ba siya? Hindi pa. Kasi baka mamaya iniisip nyo, kailan nasa integration of trigonometric functions, yung sinabi mong secant tan. Pero, ang nakalagay doon is secant
x tangent x. Dito, secant x plus tangent x. Ibig sabihin, pag bumalik tayo sa basic rules of integration, magagamit natin yung pang-apat, which is yung sum or difference. Or sum or difference rule, rather. So, ibig sabihin, meron tayo ditong integration ng secant x dx plus integration ng tangent x dx. Pinaghiwalay ko lang sila. And then, di ba integrable tong dalawa? Ang integration ng secant x dx, kung naaalala nyo or familiar na kayo, is ln, tama ba? ln ng secant x plus tangent x. Huwag muna natin siya lagyan ng plus c kasi meron pa tayong i-integrate dito sa kabila. Huwag kalimutan si plus sign. Then, ang integration ng tangent x is ln, dalawa yan, di ba? Yung negative ln cosine x saka ln sin x or secant x. Pero, gusto ko si ln sin x. So, ln secant pala, rather. Meron tayong ln secant x plus c. Ito na yung final answer. So, tingin nyo, ayan na ba yung final answer? Hindi pa. Pwede naman, ito na yung final answer, pero meron pang mas simplified version dyan. Ano yun? Natatandaan nyo yung properties of logarithm? Di ba gaya na sabi ko doon sa video na yon, na kailangan kabisado nyo yung properties of logarithm? Di ko na i-explain yan dito kasi para lang yung sa mga tao na nakanood ng properties of logarithm. Kung gusto nyo hanapin, nasa basic, nasa integration of basic rules or basic rules of integration. Na video na yon, sa mga illustrative example, ginamitan ko siya ng property of logarithm. So, ang property nito is pwede natin itong maging ln. Lagyan ako ng dito. Meron tayong ln secant squared x plus tangent x secant x then plus c. Ito na yung final answer. Paano nangyari yan, Froilan? Ang ginamit kong property dito is yung logarithm ng x plus logarithm ng y is same yan ng log x, y. So, ayan yung ginamit kong property. Double check ko. Yan, tama. Ibig sabihin, kapag may nakita kayong ln or logarithm na nag-result ng addition, pag multiply mo lang yung nasa loob niya, yung x and y. In this case, ito yung x at ito yung y. So, distribute mo lang yan. Secant times secant, secant squared, secant times tan, tan secant plus c. So, ito na yung final answer natin. Paano kapag ganito yung example natin? Feel free again to post the video kung gusto nyo itong sagutan sa sarili nyo. Pero, ayan, nasasagutan ko na siya. So, meron tayong integration ng, makikita natin sa numerator, may plus sign siya. So, pwede natin ito paghiwalayin, which is sin x, ano yung denominator niya? Sin squared x, plus, meron tayong cosine x over sin squared x dx. So, ayan. And then, before ako gumamit ng mga identity, kasi wala naman siyang identity, di ba? Ito, cosine x, iisa lang naman yung ano niya. Iisa lang yung naka-raise to 1 lang yung cosine x natin dito. While sa kabila, meron tayong sin squared x, which is naka-squared. So, ang gagawin natin dito is, paghiwalay natin, gamitan natin siya ng basic rules of integration, yung pang-apat, wherein sum or difference rule. So, meron tayong sin x over sin squared x dx plus integration ng cosine x over sin squared x dx. And then, isa-isayin natin. Sa una, pwede natin makancel yung nasa taas, makancel yung isa, kasi same naman sila ng sin x. So, matitira, meron tayong 1 over sin x dx. Plus, sa kabila naman, makikita natin na wala naman siyang identity. Paghihiwalayin ulit natin yan, naniniwala ba kayo na same lang to sa integration ng cosine x over sin x times 1 over sin x dx. Kasi pwede natin paghiwalayin yung sin squared x, di ba? Pwede siyang maging kita ba sa video? Yan. Pwede siyang maging integration ng cosine x over sin x times sin x dx. And then, pag pinaghiwalayin mo itong dalawa, magiging ganito siya. So, ayan. Pinaghiwalayin ko lang yung sign tapos, ayan. Para mahanapan natin siya ng identity. Ngayon, next, ang 1 over sin x, magagamit natin siya ng reciprocal identity.
So, meron tayong integration ng ano yung 1 over sin x, that would be cosecant x dx. Plus, sa kabila, integration ng ano yung identity nito. Ang quotient identity, di ba, ng ng cotangent x is cosine x over sin x. So, meron tayong cotangent x sa kabila. Then, multiply by 1 over sin x again, which is meron tayong cosecant x dx. So, integrable na yung dalawa, di ba? Integrable na sila. Again, nilipat ko lang guys yung yung kanina sagot natin dito sa baba, sa taas, kasi wala nang space. So, ang integration ng cosecant x is same yan ng ln cosecant x minus cotangent x. Maya na yung plus c kasi mayroon pa tayong pangalawang i-integrate. Then, plus, ano yung integration ng cotangent x cosecant x? Is meron tayong negative cosecant x. Then, lastly, si plus c. Ngayon, i-ano natin siya, tawag dito, simplify further, meron tayong ln cosecant x minus cotangent x minus, kasi ito, cosecant x plus c. So, ito na ba yung final answer? Yes, ito na yung final answer natin.